So today nga po is enroll ko si Safely kasi July 15 yung pasukan nila, parang almost week na, 1 week plus na lang is pasukan na nila and waiting sila daddy sa akin. Nag-i-e-bike lang kami by the way kasi malapit lang naman ito sa amin. And kung kailan ako for the go na naalala ko yung envelope, hindi ko po dala. Nalapag ko pala kanina sa may upuan kaya babalik talaga tayo. Ayan, nakalak na yung pinto. So, bubuksan ulit natin para dito sa envelope na ito. Grabe na talaga yung pagkaulyanin ko. Alam ko hindi lang ako yung ganito. Alam ko lahat tayong mga nanay. And binabalidate ko talaga yon. But anyways, aalis na nga po kami. And medyo maganda ang panahon ngayon. Sana hindi umulan mamaya. Kasi naka-e-bike lang kami. Kasi biglang ulan dito, biglang ambon. So anyways, twinning nga pala kami ng damit ni Save. So ito yung school, damit family day, damit nila ito. So yan, twinning kami ngayon. So on our way to school na, alam nyo ba na medyo hindi ako confident sa enrollment ngayon kasi alam ko kasi nagbago yung cut-off ng DepEd talaga. So by the way, hindi ko pala nasabi na i-enroll ko po si Safely as kindergarten na po. So last year, nursery po siya noon. So ngayon, kindergarten na siya and titingnan natin kung tatanggapin siya. Kasi ang cut-off nga po kasi ngayon as kindergarten, kapag sasampa ka, dapat yung birthday ng bata is on or before September 30. Isa Safely po is October siya. So, kahit lalagpas talaga siya ng ilang araw, alam ko hindi talaga siya tatanggapin. Pero tatry ko pa din kasi sabi ng teacher niya ng nursery is eligible siya for kindergarten kasi nakausap niya na yung principal. But let's see, itatry pa din natin. Huwag natin pangunahan yung mga bagay-bagay, no? So, malay naman natin, di ba? Kaya samahan nyo kami. So, wala kayong choice kasi nanonood kayo. Kaya samahan nyo kami ngayon. Charot. So, papunta na nga po kami ng kabilang building kasi doon daw po yung enrollment area. So, on our way there. So, naka-e-bike lang kami kasi medyo, ang layo kasi nito Hindi siya pwedeng lakarin. So, dito na nga po natin malalaman kung eligible ba talaga si Safely for kindergarten. And this is the moment. So, by the way, waiting kami kasi meron pang nakapila and may nakapag-negotiate pa and yun, nakapila tayo dito and ayun, waiting lang tayo, antayin lang natin and then kami na nga, so kinausap na ni daddy yung nasa accounting and then binigyan binigyan kami ng form, so fill upan daw namin ito, so far hindi pa namin nasasabi yung aming concern dito kung pasok ba siya, but yun nga, fill upan natin tong form na ito for Safely's information and then ako na yung nag-take over nito and then after that, pinaano ko na kay daddy, pinapasa ko na. And pina-review ko na kay daddy yung mga finil-upan ko kasi baka may mali ako kasi ako pa naman ganon, minsan mali-mali rin ang pag-fill up. So yun, pina-review ko sa kanya and pinapasa ko nga sa kanya doon. Ito nga pala yung mga bakas ng aksidente ni daddy sa may tuhod niya. Kung mapapansin nyo, baka napansin nyo yan. Malamang napapansin nyo yan. Ayan siya, ayan. Yan yung mga bakas niya. Meron pa yan siya sa siko at saka sa braso kaya nga nag-long sleeve yan. So sa pagkakataon nga po na ito, si daddy ay pumasok sa loob, pinapasok siya para sa masinsinang pag-uusap at kami ay nag-aantay dito sa labas ng resulta. So sa mukha pa lang ng daddy, mukhang may hindi maganda. So to make it short po, hindi po eligible si Safely as kindergarten sa school na to dahil susundin daw po nila yung DepEd implementation strictly na dapat ang birthday ng bata on or before September 30. So, other than that, hindi po nila tatanggapin yung mga October babies katulad ni Safely. And by the way, nakausap nga pala namin kanina yung principal. Of course, pinapakiusapan namin si Safely kung pwede kasi dyan naman siya nag-nursery, ganyan. And then, nakausap rin namin yung advisor niya. So, wala po talaga silang magagawa din. Kahit daw payagan siya isang pa sa kindergarten, hindi daw po siya magiging regular student kasi nga po wala siyang LRN na ibibigay sa kanya kasi sa system daw ng DepEd, hindi daw kasi papasok yun dahil nga po underage siya. So, madedetect daw nila yon. But good thing din dahil may na-recommend yung principal ng school dito, private school siya, na ang pasukan ay August. Dahil kapag ang pasukan po ay August, ang cut-off po nun is October 31, yung birthday nung bata. So, pasok si Safely doon kung siya ay mag-kindergarten doon. Kaya for the go kami sa school na yon, on the way na kami, nandito na kami sa malapit. So, ito yung school na yon. So, let us see kung anong maganda
magandang mangyari dito. Baka pagdating namin dito is magbago naman yung cut-off nila. Kaya samahan nyo kami at wala kayong choice kundi samahan kami kasi nanonood pa din kayo. Pagpasok ko pa lang sa school na to, sa campus nila, medyo okay naman yung vibes niya and big school din po ito. Parang K-12 din yung ino-offer nila dito. And finally, nandito na tayo. Titingnan natin kung ano magiging magandang mangyari ngayong araw na to sa lakad namin na ito. Bale, ito nga pala yung pre-LM compound nila. So, very kiddie po yung talagang setup dito. May playground pa sa labas. As in, may sarili silang compound dito. Ang good news po dito is legit po na tumatanggap sila ng mga October babies kasi ang pasokan nila is August pa. Ang saya ko lang dahil kahit paano meron pa rin chance para makapag-kinder si Safely. Ako kasi ayoko siyang ibalik ng nursery na kasi pagod na siya sa nursery at nag-daycare na rin kasi siya. So gusto ko na talaga siyang makasampa ng kinder. May chance pa naman na mabigyan siya ng LRN. So bakit hindi natin i-grab, diba? So para hindi na po humaba tong video na to, sa next video ko na lang itutuloy yung mga kwento ko. Bye!